Ito'y solar lamp na merong camera or ito'y camera na merong solar lamp. Whatever, meron itong baterya sa loob para sa kanyang solar lamp at para sa kanyang camera. It's completely wireless. Dalawa ang variants nito. Merong ganito na Wi-Fi. Ito 4G. Meron itong SIM card sa loob. Ito na ba ang pang off-grid camera na hinahanap mo? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Pinahiram lang ito ng isang Chinese store sa Shopee, ang CCTV Mall Shop. Kung bibilhin mo to sa kanila, nasa a little over 2,100 pesos lang ito. Very limited ang mga detalye nito na makikita sa seller's page. Ang kanyang manual naman ay para lang sa setup and installation. So nangangapa ako sa specs nito and what it can do and how to operate it. In fact, di ko to agad na on. While meron itong baterya sa loob, pero walang indication na naka-on to, naka-plug na nga itong kanyang solar panel. Yung kanyang solar panel ay USB Type-C. According to sa manual niya, pag ang kanyang indicator light is off, it means off talaga siya or natutulog lang. Try natin ang charger. Let's see kung may indication. Wala, oh. Okay. So, subukan natin na i-reset press ang reset button dito sa camera. Baka mag-una, meron ng laman to. Ginamit ko ay screwdriver kasi malaki tong butas dito sa kanyang reset button. Press natin for several seconds as indicated sa manual. Kung hindi pa rin ito mag-on, baka may problema itong camera na pinadala sa akin. Supposedly, kahit maliit ang laman nito, mag-on to. Wala talaga. Wala akong makita na buttons dito to turn this on. Wala lahat. Yun lang. At yun lang nasa instruction. Look at this. There's a secret behind or under this rubber cover of the USB-C port. There's still a hidden secret here. There's the switch. That's the power switch. Okay. So I have to turn that on. So that's on already. And you can see the pilot light turning red. Camera is starting. Please wait. Okay, you heard the prompt. Network connected. And it's already connected to the network automatically. Okay, so the indicator light here is yellow. That means it's connected. So on the app now, I have to add the device. Okay, I'll press add, then add camera. Then I have to scan. So I have to choose Wi-Fi camera, 4G camera, wired camera, local network camera, gateway. So I'll choose 4G camera. Let's check if there are on the camera. Okay, there's at the bottom there's a QR code under the camera. Scan, confirm. Oh, ang bilis, it's already added. Then I have to put this somewhere else. Then view device. Let's check. Activate device. So it's activating.
Please select display mode. So vertical multi-screen, confirm. To better understand this camera, kilalanin muna natin ang kanyang various parts and physical features. Basically, meron itong tatlong camera, isang PTZ dito sa gitna. PTZ is pan, tilt, and zoom. At dalawang fixed camera dito sa gilid. Although, ang dalawang ito ay pwede natin ma-adjust manually up to 180 degrees vertically and horizontally. Okay. Ito, ma-adjust din to the left. Pero medyo cranky ang sound ng kanya pag-rotate pag i-manual natin ang ating adjustment. Ang PTZ camera can be adjusted using the cursor keys sa up to 355 degrees horizontally at hanggang 90 degrees vertically. All three lenses are in high definition, but the specs is not clear as to how many exactly the pixels ng kanyang resolution. Each of the fixed cameras has two infrared sensors. Itong dalawa dito, itong dalawa dito. Then yung apat dito are spotlights. Ito, spotlights ng apat. Ang PTZ camera naman ay merong 6 na IR sensors and at the same time spotlights din siya, dual purpose siya. Itong main camera has an indicator light dito. Pag i-on natin ito is iilaw tong kanyang indicator light at merong isa dito pang hindi ko lang alam kung ano ba to, sensor ba to o ano, I don't know exactly. Then plus sa baba ng lens itong rectangle shape, ito yung isang sensor, it's a PIR or passive infrared sensor. Then at the bottom of the main camera, there's a protected compartment here. Then with a rubber seal para protected siya sa rains. Then andito sa loob ang kanyang SD card slot. Itong SD card slot plus meron siya ditong slot for the nano SIM card. Then meron dito sa gilid na rectangle shape na hole. This is for the reset button. Then at the back of the camera is the speaker grill. At ang nag-iisang microphone dito, matatagal ako naghanap dito. I think this is the microphone here sa itaas. Then above the main camera, meron pa ditong mukhang lens. Ito siya. But looks like this is a reserved space for the fourth camera. Ito siya ang main body ng camera. Dito naka-attach ang tatlong cameras. Then sa loob dito, andito yung baterya niya na sabi sa specs ay 12,000 mAh ang capacity. Then mayroong dalawang antenna dito which is for the Wi-Fi version of this camera. Dito kailangan for this variant na 4G cellular. Sa ilalim ng main body, meron pa ditong another protected compartment. Pag buksan natin to, ito ay para sa USB-C port para sa solar panel or charger. Then kung buksan mo pa to, merong nakatago dito. Nandito yung kanyang power on and off switch. Ito namang solar lamp ay pwede rin ma-rotate to manually. You can rotate this manually, complete turn, 360 degrees. Then you can also tilt the solar lamp up to 180 degrees vertically. And finally, sa dulo ng main body dito ay ang kanyang rail para sa wall mount. And this camera is designed for wall mount. Ganito ang forma niya. Kung ilagay mo to siya sa ceiling, magiging limited ang kanyang operation at saka meron itong lamp.
So medyo restricted ang kanyang movements. By the way, according sa kanyang specs, this is rated IP66, so it can withstand rains and dust and other rigorous element outside. Sa itaas nitong aking CW500 dual camera, nilagay ko ang solar lamp camera. Nilagay ko lang muna dyan sa isang plywood kasi temporary lang yung setup natin. Susulit naman natin ito pagkatapos sa review, so ganoon lang ginawa ko muna para at least meron siya magandang view dito sa aking vicinity. So yung right camera niya ay naka point sa aking harapan, nakaharap sa akin. Yung PTZ camera ay sa main road yan naka point sa, while yung isang camera pa, yung left camera is dun sa kabilang side naman ng road. Yung solar panel niya ay naka-attach din sa plywood. Then tamang-tama yung posisyon niya kasi yung araw ngayon ay nasa south side valley. Nakaharap tong panel sa south. Then ang movement ng araw ay nasa harapan niya mula sa isa papuntang south. Adjust ko lang yung left na camera kasi parang grass ang nakuha. I-up ko yan. O yun. Ano ba yung puti? Ayan. At least klaro na kita ng road. After a few minutes na paggamit, bigla lang na disconnected ang camera at hindi na ito nakakonect ulit. I'd found out later na wala na palang load ang kasama nitong international SIM card. Once bumili ka nitong camera na ito, may kasama na siyang 4G data SIM card na pang-international and it's accepted here in the Philippines. Gamit niya ang Globe na network. Pero, nang ginamit ko ito kanina, lumabas ng konti, after few minutes, nawala, inaubos na pala. Kasi yung libre lang nitong SIM niya is 100 MB. Yung libre niya. Naubos agad yung 100 MB. I don't know kung bakit naubos agad. So, ang nangyari, kailangan mo mag-load nito. Napaka-hassle. So, ginawa ko na lang, tinanggal ko yung SIM niya. Ito na ang SIM niya ngayon. Tinanggal ko at pinalitan ko ng ibang SIM, yung prepaid SIM ko na galing dito sa aking phone. So, tinanggal ko ang SIM card dito at nilagay ko dito. So, yun ngayon, kita nyo? On-cam ulit ako. Naka-on-cam na yung tatong camera dito ngayon. Ito yung account ng dala na SIM nito. So, i-scan ko ang code niya para makita nyo kung ano yung laman niya. Tika muna. Okay. So, nakalagay dito. Ang inyong serbisyo ay nag-expire. So, Tagalog pa ha. Nag-expire na aking service. So, kailangan ko na mag-top up. Na kung mag-top up ako, dalawa lang ang choices ito. 360 days na subscription or 180 days. Kung 360 days, ang presyo niya is 2,199. Di ba? Kung ang 180 days naman, yung i-top up ko, ang presyo niya ay 1,399. Hindi ko naman kailangan ng ganun katagal kasi testing lang ito at isusuli ko itong camera. So, my decision is, ginamit ko na lang yung prepaid SIM card ko na Globe din ng number. For about 12 hours, the camera ate up about 1 gigabyte only from my data load, and that's impressive. That only cost about 10 pesos. And by the way, meron akong na-experience regarding the installation of SIM card sa camera. Yung SIM card ay nahulog sa card slot niya. Ito, yung ito SIM card eh. Dalawa actually nahulog eh. Yung isa nakuha ko na, ito. So, ang hirap pala. So, kung maglagay ka ng SIM card dito sa kanyang slot, kailangan mong mag-ingat kasi pag magkamali ka, doon mo mailagay sa itaas ng slot, mahuhulog sa loob ang card. Kita mo may puwang. Kita nyo may puwang dito. Ito may puwang dito.
Ito may puwang dito. Pag dyan mo malagay yung SIM card, ay mahuhulog sa loob. Dapat dito sa gitna. Sa case mismo. Ang hirap eh. Mahirap siya actually. So, tatanggalin ko. Kaya binuksan ko na lang ito. Wala na akong magawa eh. So, ito, ang loob niya, may isang motor dyan, servo motor. Diyan, makikita yung speaker. That gap on the SIM card looks trivial, but it's a big deal for some users, especially yung hindi marunong magkumpone. Okay lang sa akin kasi agresibo ako mag-tear down ng mga devices, but there are users na walang technical know-how on electronics. Kaya ang manufacturer nito, kailangan ma-fix itong puwang dito sa card slot niya. By the way, kumusta pala ang quality ng video nito? Sabi dito sa kanyang box, ang resolution ng camera ay Ultra HD, but there's no such thing as Ultra HD in the hierarchy of video resolution. So far, the higher resolutions are 4K and 8K, and now the minimum for most branded security cameras, 2.5K or Quad HD. Kung titingnan natin ang seller's page, nakalagay din dito, 18 megapixels ang camera na ito. Pero, sa tingin ko, ina-add lang ng seller to exaggerate the individual lens resolution ng tatlong camera. So, ibig sabihin ba ay tag 6 MP ang bawat lens ng camera nito? So, may na-download ako na recordings ng solar lamp camera. Nakalagay dito sa kanyang properties. 1920 by 3240 pixels. So 1920 times 3240, that's 6,220,800 pixels or 6.22 megapixels. Ang 6.22 megapixels ay katumbas ng total pixel count ng triple monitor setup na nilagay side by side. Although, ang kanyang frame rate nakalagay dito is 12.52 lang. Hindi matatawag na 6K ang video resolutions as found on the seller's page. Ang ginawa lang nila, minimultiply din nila o tinutotal nila yung tatlong camera. So 2K each, so naging 6. Kung makita nyo dito, nakalagay dito sa kanyang description, no? 2K lang. Okay? So, balik tayo sa viewing page ng camera. Naka-SD or standard definition lang yan. Makikita dito SD. If we change that to HD, high definition, loading kasi we are using cellular network. Okay? Hindi siya ganun kabilis. But, it's tolerable actually. So, by virtue of these images, I am convinced the images are brighter than that of Xiaomi CW500 Dual. These are more clearer images than the CW500 Dual's images. Itong kuha ng left camera ay mas mataas ang contrast nito kaysa kuha ng moving camera ng CW500 Dual, resulting to more defined objects. Tingnan nyo yung mga dahon, no, ng damo dito. Ito namang nasa gitna, kuha ng right camera, mas brighter and clearer din ito kaysa kuha ng fixed camera ng CW500 Dual. At napakalino naman itong kuha ng PTZ camera ikumpara sa cellular image ng moving camera ng CW500 Dual. Now, mula pa alas 6 ng gabi or 3 hours na ako nakamonitor nitong camera, kumusta kaya ang kanyang load? Balik tayo sa homepage. So, nakita natin ito, may nakasulat dyan ng 4G, you tap that para makapunta tayo doon sa kanyang load. Nakasulat dito, may markang X. Your data card does not belong to this platform and does not support querying and add-on services. Kasi, yung ginamit natin na SIM card doon sa camera ay yung prepaid SIM card ko dito sa phone na ito. Okay? From Globe din. So, hindi yung kasama nito, hindi yung kasama na SIM card sa camera. Okay, yung international na SIM card. So doon tayo sa Globe One mag-check ng aking load.
Saan ba yung group 1? Tingnan natin. Makikita natin ito sa Redmi na phone. Ang load natin ay nasa 4.51 gigabytes pa ang natira out of 5 gigabytes na aking niload kanina. So, about half lang. About 500 MB lang ang nakuha mula kaninang alas 6 ng gabi at alas 9 na ngayon. So, more than 3 hours na. More than half gigabytes ang, or 500 MB lang yung nakaltas mula sa aking load. So, hindi siya ganoon ka anong tawag na takaw. Hindi siya ganoon katakaw ng load ang camera. For brevity, hindi ko na itatakel yung ibang controls dito sa camera kasi pareho lang ito sa aking na-review previously, yung unang V380 camera na I review in this video. Paki-check na lang. Diretso na ako sa settings para sa unique features nitong camera. Kung naka-portrait position ang app, makikita ang screens ng tatlong camera with functions sa baba na kapareho doon sa una kong na-review na D380 camera. If you tap the screen, more controls are also displayed here. Itong gitna na screen for the right camera, pwede ito ma-zoom in 10 times by sliding this control. See? Up to 10 times. Then makikita mo rin dito ang signal strength ng cellular. Nakalagay dito minus 71 decibels. Ang nakalagay dito, minus 71 dBm. Over minus 70 dBm is poor signal already. Actually, the closer to 0, the better. But most of the time, under minus 70 ang signal dito. Ngayon araw kasi maraming gumagamit, di ba? Maraming gumagamit sa cellular signal or sa cell site. Andito rin ang kanyang battery level habang charge ng solar panel. Makita dyan ang red na logo, which means it's charging. Di ko lang napansin ang battery level after overnight itong naka-on kasi mataas na ang araw ng gumising ako kanina. Then if you tap the PTX or PTZ keys dito sa baba, ang makikita lang ay yung PTZ camera and also the control keys. Then if you change to landscape position, ganyan, ang mangyayari, ang dalawang fixed screens ay side by side, malaki siya at naka-inset lang ang PTZ camera. Now if you tap more here, makita mo dito ang usual na mga commands and functions. Nakapareho din doon sa previous camera na aking na-review. You have alarm, light control, preset PTZ, and motion track. Ino-on ko, naka-on na yan, na-highlighted siya. Then you can also set the image settings and the rest. Okay? Now, balik tayo doon sa homepage. Okay. Now, if we tap this menu here, yung tatlong dots, bubukas ang settings. Okay. Now, dito sa general, makita dito ang SIM card number, itong ICC ID number ng SIM card na kasama nitong camera, yung international SIM. So, yan ang number niya. So, hindi mo na kailangan na titingnan pa yung SIM card doon sa camera kasi dito na naka-record siya. Then, back to the settings. Diretso tayo sa function settings. Nakalagay dito alarm settings. Naka-on yan, kaya nakita doon sa homepage, nakasulat arm kasi naka-on na ang alarm on. So kung wala kang subscription sa AI settings o AI, wala kang subscription for AI, then ang automatically ang human detection ang pwede sa'yo, okay? So you can set here the detections for human detections, and also you can turn on the alarm sound and the default audio niya. Plus you can also make a
record o voice record para sa alarm kung gusto mo na mag-record. So, wala siyang music na makukuha, wala siyang access to music. So, you just make your own voice alarm. Sasabihin mo, hoy! Okay? Yan. Pero yung alarm niya, malakas siya, no? Malakas ang tunog ng kanyang alarm as recorded by my Xiaomi VW500 camera here. Attention, you are under surveillance. Balik yan sa homepage. Okay. Then sa work mode settings, merong 4 na options ito. We have best recording coverage. Ang kanyang recording ay continuous. Then, sabi dito, adaptive power mode ito siya. Kasi, nag-depend siya sa level ng baterya. Okay? Para hindi maubusan. Then, the next option is, it's a battery saving mode. Tawag niya ito is ultimate battery life. Naka-off yung recording niya. Ang device is in sleep mode. Gigising lang ito kung bubuksan mo yung camera doon sa app, remotely through the app. Okay? Next is best battery life, low power mode. Pang PIR detection lang ang recording nito. So, naka-sleep ang device, only activities, alarm, recording when someone passes by. So, kung may ma-detect ang PIR sensor niya, yun lang ang gigising ang camera at magre-record. But for the purpose of this review, ang pinili ko ngayon itong Never Sleep. Itong Never Sleep is work as in mayroon siya naka-plug palagi na power supply. The device no longer sleeps, nakalagay dito, and works as if plugged in, but it consumes power faster. Okay? And all functions are not limited. Continuous recording and functionality are not limited by battery power until a device enters battery power protection mode. So merong battery power protection mode itong ating camera. Yan, nakalagay never sleep. And so far, so good. Hindi naman namatay yung camera. Hanggang mula pa kahapon, na-on natin to. Then next is, we have this recording settings here. You can make some settings sa pag-record. You can do continuous recording, event recording. Then you can set the video quality to SD or HD. By the way, continuous recording means naka-loop ang recording nito. So, kung mapupuno na siya, i-delete niya yung previous, yung una, yung oldest na files. Then, we can also set the PIR sensitivity here, high, middle, and low. Nilagay ko muna sa high. And also, the lamp light sensitivity settings, pwede mo ma-adjust ito from low, middle, and high. Pinili ko ang high. Actually, di masyado malakas ang solar lamp as seen here by the recordings of the Xiaomi VW500 camera. Take note of the lead sa gilid. Makikita dyan kung gaano lang kaliit ang amount ng light mula sa ating solar lamp o yung flood lamp. You can also adjust here the panning or the speed of the panning and tilt dito sa PTZ speed setting. Then advanced settings is for the device voice prompt and its language, and also nandito yung settings for the anti-flicker. And finally, you can reboot and reset the camera on this page. The two are different from each other. Reboot means restart, while reset is putting the camera back to the beginning and everything set up will be deleted. So kailangan mag-ingat ka sa dalawa dyan. After 24 hours, kumonsumo lang ng 3 gigabytes ang camera. That's only costing about 36 pesos out of the 5 gigabytes data allowance na binili ko worth 59 pesos. Pangalawang gabi na natin ngayon sa pag-test natin sa camera. Then, nasa 25th hour na tayo ngayon. Ito yung camera natin. Then, titingnan natin kung saan natin yung load natin. Mula 5 gigabytes, ilan na lang ang natira.
meron pang natira na 1.63 gigabytes. So kagabi, hindi umabot din ng 2 gigabytes yung na-consume niya overnight. So probably ito, makaabot na rin ito kinabukasan. But para siguro, i-change natin ang ating setup, ang ating work mode. Ang work mode natin ngayon ay never sleep. Okay? Kung mapapansin nyo dito, ang ating baterya ay nasa 50% na. Okay, 50% na yan. Then walang araw, wala yung ibang power source kundi ang baterya niya mismo. So, i-try natin i-change ang work mode settings para at least makasave tayo ng baterya. By the way, ang ating signal ngayon is minus 67 dBm. So, malakas ngayon ang signal kaysa kaninang araw. So, punta tayo doon sa work mode settings. Dito tayo sa menu. Settings. Then, dito tayo sa work mode. Kita nyo, work as plug-in mode or never sleep yung mode natin kasi for the purpose of testing the camera, non-stop ang paggamit natin. So, pipili tayo dito sa tatlo. Ito naman isa, best battery life, low power mode siya. Magre-record lang siya kung may ma-detect ang PIR sensor. So, ito pipiliin natin. Itong low power mode. Okay. So, recording niya is naka-off, mag-on lang if merong ma-detect ang PIR sensor ng camera. So, ito yan ang ating pipilian. I-save natin. Tingnan natin kung makasurvive ba ang baterya ng camera hanggang bukas. As I've said, makita natin dito, 50% na lang yung camera. Yun yung battery, I mean. You see that? About 50% na lang yan. It's 7:18 in the morning and look at this. Our camera is alive. And the battery is able to survive. That's about 25% or 30%. And it's already charging. And our load from 1.63 gigabytes last night to only 1.19 gigabytes. So we were able to save load because of our new work mode setting. Let's check later the recordings. For the recordings, either cloud storage kung nag-subscribe ka or sa micro SD card. Ang recorded video ay para sa tatlong cameras in split screens, hindi by individual camera ang recorded clips. Also, kung ma-download mo na ang video, vertical multi-screen ito, hindi tulad dito na naka split screens yung tatlong camera horizontally. Then the recorded clips are not of the same length. Makikita dito, merong 22 seconds, merong 18 seconds, at meron ding 3 minutes na mahaba. Like the rest of V380 cameras, detection function on this camera is also not free except for human detection. You have to subscribe to an AI plan for most of the detection functions like pet detection, vehicle detection, fire and smoke detections, license plate detection, and package detection. However, the subscription plan is affordable. If you go for monthly plan, it's less than $3 or about 175 pesos, and there's a huge discount para sa unang buwan, 59 centavos lang ang nabayaran ko. The good thing, you can pay using e-wallet. Di mo na kailangan ng credit card or debit card for payment. Now, let's check some of its detections. Look at this. I received a notification just 21 minutes ago or about 8:30 in the morning. It's solar lamp cam. Then the message is a car parked in a yard. So let's check. Let's see. When was that? Okay, so there were two notifications actually. So this is the car park here.
Uh, that was detected by the PTZ camera. Let's play the video. Okay, but actually, the camera was triggered by the passing bike. Okay, it was not triggered by the stationary car parked on the road, but it was triggered by the um, passing bicycle. Okay, now let's go to the other. There was another notification. Also, this one, a car parked in a parking lot. The first one, the one we played was, um, the message was a car parked in a yard. That's the latest. And this one is a car parked in a parking lot. That was just that was 3 o'clock early this morning. Again, the car was detected, and also the other car on the other side of the road was also detected. So let's play the video. Again, it was not the car that triggered the recording or the alarm. It was the passing motorcycle. Okay, let's play it again. You see that? But the camera detects the car park, not the passing motorcycle, and also the bike on the other video. Itong dalawang fixed camera, left and right, ay walang detection function. It cannot detect events. Nasa PTZ camera lang ang kanyang detection. Kaya, kasi, yung PIR sensor ng camera ay naka-attach sa PTZ camera head. Tingnan tong recordings. Na-detect ng PTZ camera ang tao, although wala akong natanggap na push notification. Samantala, yung right fixed camera ay walang na-detect kahit nakita sa screen yung tao. And this motorcycle guy was also detected earlier by the PTZ camera, pero wala rin ako natanggap na push notification. Yung left camera, kung sa itaas, ay wala ring detection function. Dahil ang camera ay nasa best battery life work mode setting, ito'y natutulog most of the time. At mag-start lang ang recording once its PIR sensor detects someone passes by or a vehicle is passing. Kaso, tulad ng BW500 wireless camera ng Xiaomi, ito ay malilate rin sa pag-record ng events tulad nito. A car drives past a house. Tingnan natin. Play natin. Lampas na ang sasakyan na mag-start ang recording. So, you have to decide what work mode settings is best for you. For its night vision, I set the image setting of the camera to auto instead of full color so that the camera will shift from color to black and white images during low light conditions and vice versa. In this recording, the camera switches from IR night vision to full color as soon as the spotlights turn on when the PIR sensor detects a person. All spotlights of the three cameras turns on sabay-sabay kahit na ang human detection ay nasa right camera view lang. The camera is connected to a cellular network while my phone is accessing the camera through the app on Wi-Fi. In other words, the operation of the camera is on the cloud because there's no way our phone can access directly the camera. So expect some delays because the cloud server is in China. However, the delay is minimal, just about 1 to 2 seconds. Also, push notification is not prompt because probably of the server delay. Para saan at para kanino ba ang kamerang ito? Para ito sa malalayong lugar na hindi inaabot ng ating internet service providers at para sa lugar na walang steady supply ng kuryente. Basta meron ng 4G signal mula sa cell site at meron ng araw, you can use this camera. Tulad ng sinabi ko earlier, this camera beats the CW500 Dual of Xiaomi in terms of video quality. Mas brighter and clearer ang kuha nito. Consistent ang kanyang connectivity. Hindi napuputol despite cellular signal lang ito. Hindi ito matatakaw sa load. About
3 gigabytes only ang kinakain nito in 24 hours of continuous operation, and that's only about 36 pesos a day. Frankly speaking, hindi ko masasabi ang durability nito kasi wala akong V380 Pro camera sa bahay, wala akong idea if it will last for a couple of years. Ang material nito ay hindi ABS. Di ko alam kung tatagal ba ang material nito sa pagbilad ng araw at sa ulan sa labas. Daming hindi ko direktang nalalaman dito sa camera kasi kulang-kulang kasi yung literature niya. Kaya the manufacturer should have had produced complete guide with clear specs. Anyway, this camera is more than worth of its price. I tag this camera in this video. Buying it through the links here helps this channel. Daghang salamat, bye.